Magandang araw po sa inyo. Ako po si Dr. Benigno Manlapas, isang doktora na nag-aalaga sa ating mga nakatatanda. Alam ko po ang mga pinagdadaanan ninyo at narito ako para tulungan kayong maunawaan ang inyong katawan. Nagawa mo na ang lahat ng tama. Walang inom ng tubig pagkatapos ng 6:00 ng gabi. Walang maaalat na pagkain. Walang pag-inom ng tsaa sa gabi. Pero gumigising ka pa rin tuwing eksaktong 2:00 ng madaling araw, walang mintis. Baka ang dahilan ay hindi ang iyong pantog. Baka ito ay isang bagay na mas malalim na nakatago sa loob ng iyong mga selyula ng nerbyo. Isang bagay na hindi kailanman naiisip ng sinuman. Milyon-milyong tao na mahigit sila anyos ang nakararanas ng parehong bagay. Iniisip nila na ito ay dahil sa pagtanda, mahinang bato, o marahil ay lumalaking prostate. Ngunit ang katotohanan ay mayroong isang grupo ng maliliit ngunit mahahalagang sustansya na responsable sa pagpapanatili ng maayos na paggana ng sistema ng nerbyo ng pantog. Kahit kaunting kakulangan lang ay maaaring maging sanhi ng masyadong maagang pag-urong ng pantog, magulo ang mga senyales, o mabigo ang katawan na magpadala ng sapat na utos para pigilin ang tubig sa gabi. At diyan ka na nagigising, hindi lang minsan, kundi 2, marahil 3 beses bawat gabi, sa loob ng maraming buwan. Ang mas malala pa, ang mga kakulangang ito ay napakakaraniwan sa mga nakatatanda dahil bumababa ang pagsipsip ng sustansya, nagiging mas limitado ang kanilang kinakain, o dahil sa matagalang paggamit ng gamot na hindi naisaayos. Ayon sa isang survey ng CDC, hanggang 67% ng mga taong may edad na 60 pataas ay kulang sa hindi bababa sa isa sa 3 pangunahing sustansya na kailangan para sa isang malusog na sistemang nerbyo-muskular. Sa video natin ngayon, ipapakita namin sa inyo ang 3 tahimik na kakulangan na maaaring palihim na gumugulo sa mga senyales ng iyong pantog. Iranggo natin sila mula sa hindi gaanong malaki hanggang sa pinakamalaki ang epekto. At ang pinakamahalaga, ipapakita ko sa inyo kung paano dahan-dahang ibabalik ang bawat isa gamit ang mga pang-araw-araw na pagkain. Walang tableta, walang dagdag na gastos. Ngunit para maunawaan kung bakit ang isang maliit na kakulangan ay maaaring maging sanhi ng paggising mo sa eksaktong parehong oras bawat gabi, kailangan nating magsimula sa sistema ng nerbyo ng iyong pantog. Hindi alam ng karamihan na ang pantog ay hindi lang isang supot para sa ihi. Ito ay isang organo na mahigpit na kinokontrol ng sistema ng nerbyo. Bawat pakiramdam ng pangangailangang umihi, bawat kilos na kasama sa pag-ihi ay nakasalalay sa tumpakak na koordinasyon sa pagitan ng utak, spinal cord, mga peripheral nerve, at mga kalamnan ng sphincter ng pantog. Ang sistemang ito ay gumagana na parang isang two-way communication network. Habang nagsisimulang mapuno ang iyong pantog, ang mga sensory receptor sa mga dingding nito ay nagpapadala ng mga dekuryenteng senyales paakyat sa spinal cord at papunta sa utak. Kung gising ka, pinoproseso ng iyong utak ang senyales at naghihintay ng tamang oras para payagan ang pag-ihi. Ngunit, kung tulog ka, nagpapadala ang utak ng mensaheng pigilin mo sa pamamagitan ng mga antidiuretic hormone at mga senyales ng nerbyo na nagpapahigpit sa sphincter. Nagsisimula ang problema kapag nagambala ang mga senyales na iyon. At ang paggagambalang iyon ay madalas na nagmumula sa napakaliit na hindi pagkakapantay-pantay ng sustansya sa iyong katawan. Halimbawa, kung kulang ka sa ilang mineral
na nagpapatatag sa mga nerve membrane, maaaring lumakas ang mga senyales mula sa pantog kahit hindi pa ito puno. Kung mababa ka sa mga bitamina na kailangan para sa produksyon ng hormone, humihina ang kakayahan ng utak na ipadala ang senyales na pigilin ang tubig habang natutulog. At kung ang iyong mga kalamnanan ay hindi nabibigyan ng sustansyang kailangan nila para makapag-relax ng maayos, maaaring umurong ang pantog ng wala sa oras. Ano ang resulta? Nagigising ka sa kalagitnaan ng gabi na may kakaibang bigat sa iyong puson, pira-pirasong tulog, at walang ideya kung bakit ito nangyayari. Ngunit ito ang pinakamahalaga. Walang mali sa iyo. Hindi ito ang iyong mga bato. Hindi ito ang iyong prostate. Hindi ito dahil sa sobrang pag-inom mo ng tubig. Ito ay dahil kulang ang sistema ng nerbyo ng iyong pantog sa mga materyales na kailangan nito para gumana ng tama. Kaya ngayon, magsimula tayo sa numero 3. Ito ay isang kakulangan na madalas hindi pinapansin ng karamihan. Ngunit maaaring ito ang dahilan kung bakit ka patuloy na gumigising ng 2:00 ng madaling araw na may hindi malinaw na pakiramdam na kailangang umihi. Ang magandang balita ay kapag naibalik mo ito, maaari ka nang makatulog ng dire-diretso sa loob ng 6 na oras nang walang abala. Ang kakulangang iyon ay ang kakulangan sa magnesium. Ang magnesium ay isang mahalagang mineral na tumutulong sa pag-regulate ng aktibidad ng daan-daang enzyme sa katawan, lalo na sa mga sistema ng nerbyo at kalamnan. Sa pantog, mahalaga ang papel ng magnesium sa pagpapanatiling relax ng mga makinis na kalamnan hanggang sa tuluyan ng mapuno ang pantog. Isipin mo ito bilang isang tahimik na bantay pinto na tumutulong sa pantog na manatiling kalmado at pinipigilan itong magpadala ng maling senyales sa utak. Kapag kulang sa magnesium, ang mga makinis na kalamnan ng pantog ay nagiging sobrang sensitibo. Kahit kaunting presyon lang ay maaaring mag-trigger ng pag-urong kahit nakakaunti pa lang ang laman na ihi ng pantog. Bilang resulta, nararamdaman mo ang pangangailangang umihi kahit hindi pa talaga kailangan. Natatanggap ng iyong utak ang senyales at ginigising ka nito kahit na maaari ka pang matulog ng ilang oras pa. Bukod pa riyan, ang magnesium ay mayroon ding epektong pampakalma sa central nervous system. Tinutulungan ka nitong makatulog ng mas madali at manatili sa malalim at mahimbing na tulog ng mas matagal. Ang matagalang kakulangan sa magnesium ay maaaring magdulot ng mga sintomas na madalas na ikinakabit ng marami sa pagtanda, tulad ng madalas na pamumulikat ng binti sa gabi, bahagyang pagkabalisa, hindi mapakali, paggising sa gabi, at hirap na makabalik sa tulog. Isang pag-aaral na inilathala sa Journal of Research in Medical Sciences ang natuklasan na ang magnesium supplementation sa mga nakatatanda ay makabuluhang nagpabuti sa kalidad ng tulog. Binawasan nito ang mga paggising sa gabi at pinababa ang pakiramdam ng pagod sa umaga. Sa katunayan, ayon sa datos mula sa National Institutes of Health, ang kakulangan sa magnesium ay maaaring magpataas ng panganib ng pag-ihi sa gabi ng hanggang 40% sa mga nakatatanda. Ang magandang balita ay maibabalik mo ang antas ng magnesium sa pamamagitan ng mga natural na pagkain na banayad sa panunaw at angkop para sa katawan pagkatapos ng 60 anyos. Ang magagandang opsyon ay kinabibilangan ng pinasingawang kalabasa, inihaw na almendras na walang asin, nilutong spinach o pagdaragdag ng spinach sa isang magaan na sabaw
sa tanghalian. Ang isang maliit na serving ng itim na beans, buto ng mirasol o oats sa hapon ay maaari ring makatulong na madagdagan ang iyong antas ng magnesium sa banayad na paraan nang hindi nagdudulot ng paglaki ng tiyan. Mahalagang kainin ang mga pagkaing ito sa tamang oras. Ang mga pagkaing mayaman sa magnesium ay hindi dapat kainin ng masyadong malapit sa oras ng pagtulog dahil maaaring magdulot ito ng paglaki ng tiyan o discomfort. Sa halip, subukang isama ang mga ito sa iyong tanghalian o maagang hapunan sa pagitan ng alas 12 ng tanghali hanggang alas 4 ng hapon para magkaroon ng oras ang iyong katawan na sipsipin at i-regulate ito bago dumating ang gabi. Kung madalas kang pulikatin sa gabi, bigla ang pagkibot habang natutulog o nahihirapang manatili sa tulog kahit na pagod ka, maaaring ang kakulangan sa magnesium ang unang dapat mong isaalang-alang. At kung sisimulan mong punan ito sa tamang paraan, maaari kang makapansin ng mga pagbabago sa loob lamang ng ilang araw. Maaaring mas madalang ka nang magising, mas madaling makabalik sa tulog, at ang pinakamahalaga, maaaring manatiling kalmado ang iyong pantog sa buong gabi. Ngayong naiintindihan na natin ang kahalagahan ng magnesium, tingnan naman natin ang pangalawang kakulangan. Ito ay may direktang epekto sa mga senyales na naglalakbay mula sa iyong pantog patungo sa iyong utak. Ngunit, iilan lamang ang nagbibigay pansin dito. Ito ay ang kakulangan sa potassium. Ang potassium ay isang mahalagang mineral na tumutulong sa pagpapanatili ng electrical charge sa mga cell membrane. Nagbibigay daan ito para maipadala ng wasto ang mga senyales ng nerbyo. Kapag mababa ang potassium, maaaring magpadala ang katawan ng mga maling senyales at maaaring maantala ang iyong pagtulog. Upang mas malinaw itong mailarawan, isipin ang sistema ng nerbiyo bilang maliliit na daloy ng kuryente sa pagitan ng mga selyula. Kailangan ang potassium upang likhain at mapanatili ang pagkakaiba sa electrical charge sa pagitan ng loob at labas ng mga nerve cell membrane. Ang pagkakaibang ito ang nagpapahintulot sa mga nerve impulse na magsimula at maglakbay ng tama. Kapag masyadong bumaba ang antas ng potassium sa dugo, maaaring maging sobrang sensitibo ang mga nerve cell o magpadala ng mga senyales sa maling oras. Sa kaso ng pantog, nangangahulugan ito ng maling pakiramdam ng pagkaapurahan at maaari kang magising sa kalagitnaan ng gabi dahil sa isang senyales na hindi naman dapat na ipadala. Isang pag-aaral mula sa Tufts University na inilathala sa American Journal of Kidney Diseases noong 2009 ay natuklasan na hanggang 42% ng mga taong may edad na 65 pataas ay may mababang antas ng serum potassium. Partikular, ang mga umiinom ng mga gamot na diuretic tulad ng thiazide or furosemide ay 3 beses na mas malamang na maging kulang sa potassium kumpara sa mga hindi umiinom ng mga gamot na ito. Ipinakita rin ng pag-aaral na ang kakulangan sa potassium ay hindi lamang nagpapataas ng panganib ng mga arrhythmia sa puso at panghihina ng kalamnan, ngunit nauugnay din sa kapansanan sa regulasyon ng nerbyo ng pantog na humahantong sa mas madalas na paghihi sa gabi at biglaang pagnanais na umihi. Bilang karagdagan, isang pagsusuri noong 2020 na inilathala sa Journal na Neuro-Urology and Urodynamics ay itinuro na ang electrolyte imbalances na may kakulangan sa potassium bilang sentral na salik ay maaaring magpahina sa kakayahan ng pantog na kontrolin ang mga pag-urong sa mga nakatatanda, partikular
Naaapektuhan ng kondisyong ito ang mga nerbiyo na nagre-regulate sa mga makinis na kalamnan sa dingding ng pantog na nagiging sanhi ng pag-urong ng pantog bago pa man ito mapuno. Ang isyung ito ay lalong nagiging karaniwan dahil sa kasalukuyang mga gawi sa pagkain. Maraming senior ang kumakain ng napakakaunting gulay, labis na umiiwas sa carbohydrates, o nilalaktawan ang kanilang merienda sa hapon. Kasabay nito, ang mga diuretic tulad ng hydrochlorothiazide o furosemide ay madalas na inirereseta upang pamahalaan ang alta presyon o pagpalya ng puso. Ngunit, tahimik nilang inaalis ang potassium sa katawan sa pamamagitan ng ihi. Napakakaunting tao ang binibigyan ng malinaw na gabay kung paano pupunan ang nawawalang potassium araw-araw. Hindi laging nagpapakita ng malinaw na sintomas ang kakulangan sa potassium. Ang ilan ay maaaring makaramdam lamang ng bahagyang pagkapagod, mabilis na tibok ng puso kapag nagbabago ng posisyon, o makapansin ng pangingilig sa mga kamay o paa. Ngunit kung nakakaranas ka ng hindi maipaliwanag na pag-ihi sa gabi at umiinom din ng diuretic, kung gayon ang kakulangan sa potassium ay isang bagay na dapat seryosohin. Ang magandang balita ay hindi mahirap ibalik ang antas ng potassium. Hindi mo kailangan ng anumang tableta. Ang isang hinog na saging na lakatan ay nagbibigay ng humigit kumulang 420 magalak ng potassium. Ang isang katamtamang laking nilagang kamote ay maaaring maglaman ng hanggang 540 ml kamang. Ang isang baso ng sariwang tubig ng buko ay nag-aalok ng humigit kumulang 600 ml ng potassium at natural na tumutulong na punan muli ang mga likido. Lahat ng tatlong opsyong ito ay madaling tunawin, banayad sa tiyan, at angkop para sa mga nakatatanda. Maaari silang kainin sa umaga, sa tanghalian, o sa maagang hapon upang magkaroon ng oras ang iyong katawan na sipsipin ang mga ito ng maayos nang hindi naaapektuhan ang panunaw o pagtulog sa gabi. Kung nagising ka na may hindi malinaw na pagnanais na umihi kahit na hindi puno ang iyong pantog, maaaring iyon ang sistema ng nerbiyo na sumusubok na humingi ng tulong. At minsan, kaunting potassium lang sa tamang oras ay makakatulong sa iyong makatulog ng mahimbing habang dahan-dahang nagpapagaling ang iyong katawan mula sa loob. Ang huling kakulangan ang numero 1, hindi lamang dahil ito ay karaniwan, ngunit dahil naaapektuhan nito ang buong mekanismo ng pagtulog at ang kakayahan ng katawan na pamahalaan ang pag-ihi sa gabi. Ito ay kakulangan sa bitamina B6. Ang bitamina B6, na kilala rin bilang pyridoxine, ay isang water-soluble na micronutrient na direktang kasangkot sa produksyon ng higit sa 100 enzymes at neurotransmitters. Sa mga iyon, tatlong partikular na biochemical reaction ang napakahalaga pagdating sa pag-ihi sa gabi. Ito ay ang produksyon ng serotonin, ang pagbabago ng serotonin sa melatonin, at ang regulasyon ng antidiuretic hormone na kilala bilang ADH. Kapag sapat ang bitamina B6 ng iyong katawan, patuloy itong gumagawa ng serotonin. Ito ang neurotransmitter na tumutulong sa iyong maging kalmado at pinapanatiling matatag ang iyong sistema ng nerbyo habang papalapit ang gabi. Sa gabi, ang serotonin ay nagiging melatonin na tumutulong sa iyong makapasok sa malalim na tulog. Kasabay nito, nagpapadala rin ng senyales ang melatonin sa pituitary gland upang maglabas ng antidiuretic hormone na tumutulong sa iyong katawan na panatilihin ang tubig at bawasan ang produksyon ng ihi habang natutulog ka. Ngunit kapag kulang ka sa bitamina B6,
Nasisira ang buong kadena ng mga pangyayaring ito. Bumaba ang serotonin, bumaba ang melatonin, at bumaba rin ang ADH. Ang resulta ay patuloy na gumagawa ng ihi ang iyong katawan na parang araw, at iyon ang gumigising sa iyo sa kalagitnaan ng gabi. Isang pag-aaral na inilathala sa Journal of Clinical Sleep Medicine noong 2016 ang nagpakita na ang mababang antas ng bitamina B6 sa dugo ay direktang nauugnay sa mas mababang produksyon ng melatonin at mahinang kalidad ng tulog sa mga nakatatanda. Sa partikular, ang grupo na may antas ng B6 na 20% mas mababa sa pambansang rekomendasyon ay natulog ng average na 52 minuto na mas kaunti bawat gabi at may 38% na mas mataas na rate ng paghihi sa gabi. Isa pang pag-aaral ng isang research team mula sa Osaka University na inilathala sa Journal na Nutrients noong 2021 ay kinumpirma rin na ang kakulangan sa bitamina B6 ay nakakaapekto sa paglabas ng antidiuretic hormone. Sa isang grupo ng mahigit 100 senior na may mga problema sa pagtulog at paghihi sa gabi, halos 70% ang may suboptimal na antas ng B6. Ang dami ng antidiuretic hormone na inilalabas sa gabi sa grupong ito ay halos kalahati lamang ng sa grupo na may normal na antas ng B6. Ang panganib ng kakulangan sa B6 ay partikular na mataas sa mga nakatatanda na kumakain ng kaunting isda o walang taba na karne o gumagamit ng mga gamot na nagpapababa ng acid tulad ng omeprazole, esomeprazole o ranitidine sa loob ng mahabang panahon. Ang mga gamot na ito ay nagbabawas ng acid sa tiyan at sa makatuwid ay nakakasagabal sa pagsipsip ng bitamina B mula sa pagkain. Ang mga senyales ng kakulangan sa B6 ay madalas na hindi halata. Ang ilang tao ay nahihirapang mag-relax, nakakaramdam ng bahagyang pagkabalisa, nakakaranas ng mababaw na pagtulog, matingkad na panaginip, o napapansin ang tuyo at madaling mairita na balat. Ngunit kung madalas kang gumising sa gabi para umihi kahit na binawasan mo na ang pag-inom ng likido, maaaring ito ang nakatagong dahilan. Ang magandang balita ay maaaring mapunan ang B6 sa pamamagitan ng pagkain. Ang isang serving ng inihurnong salmon, mga 15 gramo, ay nagbibigay ng halos 0. 9 mm ng B6 na halos 70% ng iyong pang-araw-araw na pangangailangan. Ang nilagang pitso ng manok ay naglalaman ng halos 0.4 mg. Ang isang tasa ng nilutong oats ay nagdaragdag ng isa pang 0.4 mg. Ang mga pagkain ito ay madaling tunawin, angkop sa mga senyor, at lalong nakakatulong kapag kinain sa tanghalian o sa maagang hapon upang suportahan ang produksyon ng melatonin ng katawan pagsapit ng gabi. Kung sinubukan mo na ang maraming paraan para mabawasan ang paghihi sa gabi, ngunit hindi nakakita ng pagbuti, ang tunay na dahilan ay maaaring kakulangan sa maliit ngunit mahalagang bitaminang ito. At minsan, isang serving lang ng salmon sa tamang oras ay maaaring makatulong na maibalik ang katatagan sa iyong pagtulog at sa sistema ng nerbyo ng iyong pantog. Hindi mo kailangang baguhin ang iyong buong dieta. Ilang maliliit na pagbabago lang sa tamang oras ay maaaring gumawa ng malaking pagkakaiba sa kung gaano kahimbing ang iyong tulog. Sa tanghalian, pumili ng isang serving ng malambot na inihurnong salmon na may kasamang pinasingawang kamote at kaunting nilagang kalabasa. Ang pagkain na ito ay nagbibigay sa iyo ng balansing dosis ng bitamina B6, potassium at magnesium na tumutulong na alagaan ang sistema ng nerbyo ng iyong pantog mula tanghali. Sa hapon, bandang 3:00 o 4:00, maaari kang magdagdag ng kalahating saging o ilang hiwa ng pinasingawang kalabasa.
Ito ay isang magandang oras upang dahan-dahang dagdagan ang iyong mga antas ng potassium at magnesium nang hindi nakakasama sa panunaw o nakakasagabal sa hapunan. Kung plano mong kumain ng hapunan ng mas gabi, panatilihin itong magaan at madaling tunawin. Iwasan ang mga pagkaing mataas sa magnesium sa gabi dahil maaari nitong pabagalin ang panunaw. Isang maliit na mangkok ng sabaw ng gulay, ilang hiwa ng malambot na nilagang pitso ng manok o malabnaw na oatmeal ay sapat na. Mahalagang matapos kumain bago mag-alas 6 ng gabi. Ang maagang pagkain ay sumusuporta sa panunaw at nagpapagaan sa pasanin sa sistema ng nerbyo ng bituka at pantog sa gabi. Hindi mo kailangang uminom ng mga suplemento maliban kung inirekomenda ito ng iyong doktor pagkatapos ng isang blood test. At kung gusto mong subaybayan ang mga resulta, subukang magtala ng iyong mga pagpunta sa banyo sa gabi sa loob ng 7 araw. Bago at pagkatapos, gawin ang mga pagbabagong ito. Baka magulat ka sa iyong matutuklasan. Baka nasubukan mo na ang lahat. Binawasan mo ang pag-inom ng tubig sa gabi. Iniwasan mo ang kape, tsaa at maalat na sabaw. Natutulog ka sa tamang oras. Ngunit sa paanuman, ang mga paggising ng 2:00 ng madaling araw ay bumabalik pa rin gabi-gabi, na parang sirang orasan na hindi mo maayos. Ang katotohanan ay hindi ito laging tungkol sa kung gaano karaming tubig ang iyong iniinom. Minsan, ito ay dahil kulang ang iyong katawan sa mga hilaw na materyales na kailangan nito para pamahalaan ng tama ang pantog. Kung walang sapat na magnesium, masyadong maagang umuurong ang mga makinis na kalamnan. Kung walang potassium, nagiging baluktot ang mga senyales ng nerbyo. Kung walang bitamina B6, nagiging mas mababaw ang iyong tulog at bumababa ang mga hormone na tumutulong na panatilihin ang tubig. 3 maliliit na kakulangan, ngunit maaari silang magkaroon ng malaking epekto sa kalidad ng iyong pahinga bawat gabi. Ang magandang balita ay hindi mo kailangan ng mas maraming tableta. Hindi mo kailangan ng isang kabuuang pagbabago sa dieta. Ilang banayad na pagbabago lamang sa tanghalian, isang magaan na merienda sa hapon, at isang mas mahusay na pag-unawa kung paano gumagana ang iyong katawan ay makakatulong sa iyo na i-reset ang iyong natural na ritmo mula sa loob, nang walang pilitan, nang hindi nagmamadali. Bawat gabi ay magiging isang maliit na hakbang papalapit sa isang mapayapa at walang patid na pagtulog. Ang mahalagang aral dito, aking mga kaibigan, ay ang ating katawan ay laging nakikipag-usap sa atin. Ang mga munting senyales tulad ng paggising sa gabi ay hindi parusa ng pagtanda, kundi isang paanyaya na pakinggan kung ano ang kailangan nito. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng tamang sustansya, binibigyan natin ang ating katawan ng pagkakataong pagalingin ang sarili nito sa pinaka-natural na paraan. Nagsisimula ka na bang maghinala na maaaring mababa ka sa isa sa 3 sustansyang ito? Mag-iwan po kayo ng komento sa ibaba at ibahagi ang inyong mga iniisip. Ang inyong karanasan ay maaaring mismong ang susi na kailangan ng iba para sa wakas ay makatulog ng mahimbing sa buong gabi. At kung gusto ninyo ng mas marami pang video na tumutulong sa inyong maunawaan ang inyong katawan pagkatapos na 60, pindutin po ang subscribe button at i-on ang bell. Narito lang po ako bawat linggo, sasamahan kayo sa paglalakbay tungo sa isang mas mahimbing na tulog, isang hakbang sa bawat pagkakataon. Huwag kalimutang ibahagi ito sa inyong mga kaibigan at pamilya.